Hello, hello, yon. Boker Tov po. Good morning. Ayan, can we just pray lang po? Hallelujah. Lord, we thank you po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat, Lord God, dahil, Lord, naranasan ka po namin, Panginoon. Dahil nandito ka. Pull us, Lord, a little closer, Lord. We want to know your heart, Lord. Gusto po naming maranasan yung pag-ibig mo. Gusto po naming maranasan, Lord, yung laman ng puso mo. Lord, today, allow us, Lord God, to just hear what is really the heartbeat of your heart, Panginoon. Salamat po, Lord, and give us, Lord God, a capacity, Panginoon, Lord God, to learn and understand and apply kung ano po, Lord God, yung ituturo mo po sa amin ngayong umagang ito. We thank you, Lord. We love you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Thank you po, Lord. Yan, it's been a long time since kamo po ay preach dito. Thank you po, Lord, sa privilege na makapagturo po sa harapan po ninyo. And today, hindi po nalalayo ang aking isi-share po sa atin. And I believe this is really the Word of God to us. God's heartbeat. Amen. The Lord wants us to hear kung ano po ba talaga yung heartbeat niya. Ano po yung heartbeat ng Lord? When Pastor B-Boy asked me to share, kasi yung scheduled po namin ay na-share na po, matagal na pong naibigay. Pero nung sinabi ni Pastor B-Boy, bago po kami pumunta ng Boracay, sabi niya, Sir, pag sinabing Sir, S-E-R, Servants of God, sa kanya ko na muna nalaman yan. Kasi lagi po akong tinatawag ni Pastor Obet ng Sir, pero hindi ko po alam ang meaning. Sabi ko, baka dahil teacher ako. Kaya Sir ang tawag sa akin. Yung pala ay Servant of God yan. Anyways, sabi sa akin ni Pastor B-Boy, Sir, sa iyong ipipreach, ang tema natin ay Harvest and Evangelism. Bigla pong kumabog ang aking puso. Sabi ko, Lord, ewan ko po, every time po na pagka may nag-a-appoint sa akin or may nagtuturo sa akin para tumayo sa harapan, kinakabahan po ako. Even right now, kinakabahan po ako. And the Lord led me. Ano ba yung heartbeat ng Panginoon? Amen. Handa na po ba kayong marinig? Ayan. Sabi po sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Ayan. Ito po ay sikat na verse when it comes to harvest. Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in their synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. And when he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into the field." Naniniwala ako po dyan sa verse na yan. The Lord was really moved with the crowds. Nung nakita po ng Lord kung gaano kadami yung crowds, hindi siya na-move sa dami ng crowds, na-move siya sa kalagayan ng crowds. Because the crowds or the harvest was helpless and confused. Alam niyo po, itong topic po na ito about harvest and evangelism was very dear in my heart. Sobrang personal po itong topic na to sa akin kasi sobrang tagal na panahon
nung nakakilala po ako sa Panginoon, ako po ay nakakilala 2010, August 8 to be exact. 2010. From that moment na ako po ay nakakilala sa Panginoon, nung tinatanong ko po ang Lord, Lord, ano po ang laman ng puso mo? Ano po ba ang heartbeat mo? Ito po ang sinagot ng Lord sa akin. If there's anything that would make God's heart beat, one of them probably are lost. The Lord is beating for the lost. The heart of the Lord is beating for the lost. Nagsimula po ito nung unang panahon pa. And even right now, hindi po nagbago ang beat ng heart ng Lord. He is always looking for the lost. At kung babasahin niyo po yung Bible sa New Testament, all of the teachings of our Lord Jesus, especially mga parables ng Lord, lagi po yung of course, sa kingdom of God, but it always points out dun sa mga nawawala. Amen po. And this is the Lord, naniniwala po ako, ito po yung inilalagay ng Lord sa heart po ng Jugs Go QC. Remember this, the tribe of Issachar. In 1 Chronicle, chapter 12, verse 32, I don't know, nung inaaral ko po, sabi ko, Lord, paano ko po ituturo yung heartbeat mo? Paano ko po ituturo ito sa Jugs Go QC? Kasi naniniwala ko, this is a personal message of God para lang sa QC. And ibinalik ako ng Lord dito po sa 1 Chronicles chapter 12, verse 32. Bigla akong prinompt ng Lord na balikan yung last preaching ni Pastor Obet para po sa atin nung 16th year anniversary. Nung time na yon ay talagang salong-salo po naming mag-asawa itong itinuro na to ni Pastor Obet. The anointing of Issachar. Remember niyo pa po yan? Dalawa po yan actually. The anointing of Issachar and Zebulun. Okay? Sabi po dito sa 1 Chronicles chapter 12 verse 32, of the sons of Issachar, who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Nung shinare po ito ni Pastor Ovet, grabe yung sabi ko, ang tindi ng paggagamitan ng Lord sa Jugs Go QC nung nire-release niya ito. Kasama nung anointing ni Zebulun. Hindi ko na po ano yung kay Zebulun, pero yung kay Zebulun po is the anointing to get wealth. Okay? Kasi si Zebulun ang pinaka talagang financer ng Israel. Okay? Pero dito po sa anointing ni Issachar, the anointing to learn to read the times and season to be able to know what to do. Grabe itong anointing na inirelease kay Issachar, na inire-release po sa atin because Issachar, siya po ang nakakaalam kung ano ang dapat na gawin ng Israel. I forgot lang po exactly the story, pero there was a time in the Bible, sa Old Testament po, sa Israel, when medyo halos lahat ng tribes of Israel ay ito po yung kanilang lilikuan. Naniniwala ko because it was yung gusto po ng hari. Pero merong isang tribe na sinasabi niya, hindi, ito na yung gagawin natin. At ang Issachar po ay sumama po dun sa tribe na iyon. Kahit na kokonti lang yung tribe na iyon at kahit kokonti lang sila, mas marami yung iba yung gusto dun sa kakaunti ang gusto, ang sinamahan po ni Issachar ay ito. Bakit? Kasi alam nila na nandun na yung move ng Lord. Nakita nila na ang Lord nandito na ang Lord. Kaya kahit kakaunti ang kumikilos sa part na ito, dito kami sasama. At naniniwala po ako, sinamahan po sila ng Lord doon. Naniniwala po ako ang Lord, binibigyan po tayo ng anointing na ganito. Yung malaman po natin kung ano, yung times and seasons, paano na po ba kumikilos ang Panginoon ngayon. Pastor Ovet released this anointing to us during the 16th year
anniversary. At yan po yung anointing na yan. The anointing of Issachar and the anointing of Zebulun. Now, the tribe of Issachar know where to position himself according to the move of God. Alam ni Issachar kung saan niya ipoposisyon ang sarili niya. Depende doon sa kung saan na kumikilos ang Panginoon. Amen. Jags Go QC. Ito po ay nirelease po sa atin. Amen po. Nakikiatin ako dahil ako po ay taga Jags Go QC. Now, these anointing were embedded inside of you. Jags Go QC. Inilagay po ito sa atin. Kaya ako naniniwala meron kang anointing na nakakarinig at meron kang anointing na nakakalakad doon sa naririnig mo. Now, puntahan po natin itong 7 Feasts of the Lord. Wala po ako po personally, hindi ko pa po talaga ito aral, yung 7 Feasts of the Lord. But the Lord wants me to share some of this feast. Ano-ano po itong Feast of the Lord? The Feast of the Passover, the Feast of the Unleavened Bread, the Feast of the First Fruits, the Feast of the Weeks or the Pentecost, the Feast of Trumpets, the Feast of the Atonement, and last, of course, is the Feast of the Tabernacles. There are many feasts in Israel, but this 7 feast, kaya po yan tinawag na Feast of the Lord, it's because it's not just for the Israel to be celebrated. Hindi po sinasabi ng Lord na itong 7 feast na ito ay para lang sa Israel. Yan ay dahilan kung bakit yung feast na yan, yearly sineselebrate din po natin ng lahat ng kumikilala sa Panginoon. Bakit? Kasi may kinalaman po yan doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ang dahilan kung bakit gusto ng Lord na i-celebrate po natin ito yearly, it's because the Lord doesn't want us to forget yung pinakamahalagang bagay para hindi natin makalimutan, para sa pagbalik niya, handa ka at handa ako. Naniniwala ako, ang Issachar ay dito lang din po tumitingin. At kung ikaw ay may anointing ni Issachar, isa ito sa lagi mong babantayan, itong mga feast of the Lord. Now, in these 7 feasts of the Lord, which was recorded in Leviticus chapter 23, there are only 3 harvest feasts being celebrated. Doon po tayo magfo-focus sa 3 harvest feast. Kasi yun ang ating tema, harvest. Amen po. Wait lang po inom lang po akong tubig. Kasi naririnig ko yung yung pagsasalita ko. Parang walang tubig. Maalat-alat. Joke lang. $50 minutes. Thank you po, Lord, sa time. Ayan. 3 feast ang titingnan po natin dito na sineselebrate ng Israel at sineselebrate din natin na may kinalaman sa harvest. Number 1 is, the first one is the Feast of the First Fruits. Ano po ang implika niyan sa atin, mga Kristiyano? Jags Go QC. The first fruit is done to honor God for all He provided. Sa Israel, ginagawa nila ito para i-honor ng Lord sa mga provision. Okay po? So alam natin na sa kanila, harvest or yung pagtatanim at pag-harvest ang pinakamatinding regalo or pinakamatinding blessing ng Lord sa kanila. Kasi ang number 1 na pinagkukunan nila ng pagkain ay lupa. Amen? Kaya napakahalaga sa kanila ng ulan. Kaya yung first fruit, ino-honor nila doon si Lord. At tayo po, ginagawa po natin to every January. Tama po ba? Wherein we honor God with our first fruit.
Grabe, di na po natin yan iisa-isahin, ano? Although they didn't know, they didn't know it, yung tinutukoy po dyan yung Israel, at that time, the children of Israel were celebrating what would become a very important day. Bagamat hindi pa man po nila alam, bakit pinapaselebrate ng Lord itong first fruit? Di pa nila alam kung ano yung implika nito sa kanila. Pero sineselebrate na nila kung ano yung pinakadarating na pinakamahalagang araw para sa kanila. Ano po ito? Sabi po sa Luke chapter 22 verse 20 yan. Yeah, the priest sacrificed Passover lambs on the 14th day of the month of Nisan. So sa kanila po, ang month of Nisan, nagpo-fall po ito kasi pag sinabi nating Nisan is the first month of the year. So sa Hebrew calendar po ito. Nagpo-fall po ito sa kanila between March and April. Tama po ba? So, and the first day of Passover was the 15th. On the 15th day, okay? The feast of the first fruit was celebrated the third day. So, sabihin na natin kung March man ito magpo-fall, kunyari kasi nagbabago-bago ito sa kanila eh. So, sabihin man natin on the 14th day of the month of Nisan, the Passover was the 15th, yung first fruit is on the 16th. Ilang araw po yon? 14, 15, 16. And that is the third day. Tama po ba? Yung third day, yun yung kanilang first fruit. Now, ano yung third day na yon? Hindi po ito aksidente lang na si Lord ay namatay ng 3 araw. And the Lord died, namatay po si Lord on the Passover. Tama po ba? That is Friday, 3 p.m. At on the third day, which is the first fruit, dun po siya muling nabuhay. Amen po. Kaya si Jesus Christ ang unang-unang bunga. Okay? Tayo po ay gusto natin ng harvest. Sino po ang gusto ng harvest? Si Pastor Biboy po as our head pastor, ito po ang nilalagay ng Lord sa kanya na tema ng Jugs Go QC. Harvest and evangelism. At naniniwala po ako, ito rin po ang nilalagay ng Lord sa atin. Now, nauna po ang Lord. He is the first harvest. Amen. Siya ang unang namatay at muling nabuhay. Tayo po, balang araw, kung hindi man natin naabutan ang rapture, at mamamatay tayo sa mundong ito, tayo rin po ay bubuhaying muli. The first resurrection. Bakit? Kasi si Lord nauna na. Kung ano nangyari kay Lord, yun ang gagawin sa atin. Kaya tayo nagkaroon ng hope na kahit mamatay tayo, bubuhayin din tayo. Amen po ba? So He is the first fruit. Ayan. Basahin ko lang po ito. In 1 Corinthians chapter 15 verse 20, Paul refers to Jesus as the first fruits of the dead. He represents the first of the great harvest of souls. So dahil sa Kanya, siya po ang nagbukas ng pinto para ang mga tao ay makabalik sa Panginoon. Kaya napakahalaga nung una, and that is Jesus Christ. Because without Jesus, harvest is impossible. Amen. Hindi tayo makakapag-harvest kung wala yung nauna. And that is Jesus, including you. That will resurrect to eternal life because of the new covenant in His blood. Can I hear an amen? Hallelujah. Pangalawang feast po. The second feast, or the second harvest feast was the Feast of Pentecost. Ano po itong Pentecost na ito? The Feast of Pentecost occurs exactly 7 weeks after the Feast of First Fruits.
So ilang days meron sa isang week? 7. Plus or times 7, that is a total of 49. So sabihin na natin, saktuhin na natin ng 50. Kaya siya tinawag na Pentecost kasi 50. Penta. Nakakuha po? After they celebrated the first fruit, okay, the feast of the first fruit, bibilang sila ng 7 weeks, yun na po yung Pentecost. Naiintindihan po natin? Traditionally, people were expected to bring the first harvest of grain to the Lord, including 2 leavened loaves of bread. Kasama po ng mga grains, yung inharvest nila dun sa lupa, may kasama po yun na leavened, tama po ba pronounce ko? Leavened. Leavened loaves of bread. Ano po yung leavened loaves of bread? Bakit po leavened? Ibig sabihin, tinapay na may pampaalsa. Kasi yung tinapay na walang pampaalsa, unleavened bread. Okay? So bakit ito leavened ang pinapadala sa kanila? Kasi dalawa po ito. Amen. Anong iniimplika nito sa atin? God's plan to save souls including more than the Jews. Ang gusto ng Lord, maligtas ang maraming kaluluwa, hindi lang po ang mga Hudyo. Kaya siya leavened. Kung maalala nyo po, meron din po silang Feast of the Unleavened, yung mga Israel. Tama po ba? But the Feast of Pentecost is may kasama pong leavened. Bakit? Ang plano ng Diyos hindi lang na nahahangganan doon sa Israel lang. Ang plano ng Lord, mag-cross ng border. Makasama tayo. Kaya pati tayo ay naligtas. Amen po ba? Kasi gusto ng Lord kasama ka. Gusto ng Lord kasama tayo na ma-harvest. So that is the Feast of the Pentecost. Through Jesus, this plan was revealed. Kaya in Matthew chapter 9 verse 37, yung binasa natin kanina, Jesus tells His disciples that the harvest is great, but the workers are few. Then He put the plan into place. Pagdating ng Acts chapter 1 verse 4, ano nangyari po dyan? He tells them to wait in Jerusalem for the Holy Spirit. Tama po? And then dumating ang banal na Espiritu. Pagdating ng banal na Espiritu, in-empower yung mga disciple. At nung na-empower yung mga disciple, nagsalita si Pedro sa harap ng maraming tao, hindi lang po Israel. Tama po ba? Kasi during that time, meron silang sineselebrate na, ano ba sineselebrate nila ng time na yun? During Pentecost. Dumarating po dyan yung mga different people from different places. Kaya nga po, nagsalita sila ng different language. At narinig yun ng mga tao sa iba't ibang lugar. Sabi nila, bakit sinasalita nila yung ano namin, yung aming tongues, yung language namin. Ibig sabihin, nung time na iyon, marami ang mga taga-ibang lugar. At nung nagsalita si Pedro, 3,000 ang naligtas. That was the first. The Feast of the Pentecost were the first kung saan maraming mga Gentiles ang naligtas. In front of many disciples, nagulat sila, bakit pati yung mga hindi Israelita, mga Gentiles, ay nilukuban ng banal na Espiritu. At doon na-open ang kanilang puso na, hindi lang pala ito para sa amin, para ito sa lahat. Amen po ba? The arrival was the day the church was born. Doon ipinanganak ang unang church. Sa Pentecost. And the harvest began with 3,000 souls. The message spread to both Jews and the Gentiles. That is the 2 leavened loaves of bread. Kaya yung tinapay na ang iniimplika nun, nung tinapay na may leaven, may pampaalsa, ay para sa mga Gentiles at sa mga Hudyo.
So kasama po tayo. Extending the harvest to us. Kaya tayo ay naligtas. Now, pasok po tayo rito. Excited po ba kayo? Kasi ito yung gusto kong ituro sa atin. Kasi tapos na yan. Amen. It's in the past. Merong nakalaan ng Lord para sa iyo at para sa akin. And this is the Feast of the Tabernacle. Sabi ko, wow, thank you po Lord. Kasi alam niyo po, when Pastor B-Boy tell me na ito yung ating tema, agad-agad pinaalala sa akin ng Lord. Kasi ito po yung unang-una kong itinuro sa Jugs Go Main Sunday School. The Feast of the Tabernacle. At sabi ko, Lord, yung ano ko nun, yung ano ko nun, yung tawag ito, yung PowerPoint ko nun, Lord, nasa na, yung laptop namin, sira na. Tapos, sabi ng Lord, punta ka dun sa, sa message mo, sa messenger mo, sa Elias. Ayan, kasi ako po, kapag may mga importante akong, tawag ito, PowerPoint, inilalagay ko po dun sa, mini-message ko yung sarili ko. Ayaw kung ginagawa niyo po yun. You message yourself. Kasi doon mo nilalagay lahat ng mga mahalaga sa'yo. Punta ka doon. Punta ka doon. Ano ko sa Lord, sana nandito. Scroll. Okay, ang dami ng message. Hanggang sa 2021. Pagtingin ko sa taas, andun. Harvest. Binuksan ko, sabi ko, Lord, ito po ba yung gusto mong matutunan ng mga taga Jugs Go QC? The Feast of the Tabernacle. Anong meron dito mga kapatid? The Feast of Tabernacles is reserved for this generation and is to be experienced by all believers. The Feast of Tabernacles released the fullness of Passover and Pentecost. Kung gaano katindi yung naranasan nung first church, unang pinanganak na church sa Pentecost, 3,000 kapatid. Nagsalita si Pedro, 3,000. Yun ay foretaste lang yun of what is about to come. Kasi itong Feast of the Tabernacle, in this feast, the Lord, take note of this hindi tayo, ang Lord ang mag-sweep ng souls mula sa mundo patungo sa kingdom of God. All we have to do is to prepare. Paano natin i-cater yun? Kaya ito na yung inilalagay ng Lord sa puso ni Pastora Cynthia. Na tawag nito yung multitudes. To build bridges para dun sa multitudes. Hindi na sa one-on-one, kundi sa multitudes na. Kasi we are living in the last days. And probably, we are waiting for this Feast of the Tabernacle. I remember kasi di ko makita yung lesson 1 niyan kasi lesson 2 lang ang nakita ko. Yung lesson 1 is, sabi dun sa lesson 1, the harvest is in the horizon. Nakikita na ng mata natin. Pag sinabi natin horizon, punta ka sa daan. Naalala ko tuloy nung pumunta kami ng Boracay. Sabi ko, Lord, that is the horizon, yung hangganan na nakikita ng mata mo. The horizon. Ibig sabihin, kung nakikita na sa horizon, malapit na ito. Itong Feast of the Tabernacle. The early church received only the first fruit. Kaya yung 3,000 na yon, which is, syempre, ang first fruit natin si Lord, pero yung bunga nung pinaka-first fruit, which is the 3,000, saan yun naranasan? Sa Pentecost. Now, this generation will receive the fullness of this experience, which will result in the greatest harvest that has ever been seen. Yung fullness ng first fruit na yon, ang dami nang nangyari, hindi lang sa first church, yung 3,000. Marami pong mga movement ng Holy Spirit yung nangyari all over the world, which nag-result hindi lang 3,000, 50,000 sa mga una pang mga, I forgot their names, pero marami pong mga ginamit ang Lord na mga movement at marami ang mga naligtas na tao, mga revivalist. Pero yun ay lahat, yun po ay
patikim lang ng Lord. Kasi yung fullness ng lahat ng yon, saan mararanasan? Ngayon. Sa'yo, kapatid, sa atin, tayo ang makakasaksi nito. It will result in the greatest harvest that has ever been seen. The Feast of the Tabernacle was kept in the 7th month of the year. Kailan po ito sineselebrate? On the 7th month of the year. So sabihin na natin, March ang simula ng kanilang kalendaryo, April, May, June, July, August, September, October. And every 7th month of the year, dun po nila sineselebrate ang Feast of the Tabernacle. Bakit on the 7th month? Because it is the fullness. Diba, ang number ni Lord ay 7. That means, yan ay completion. Full na. After nun, wala na. Yun na yung kompleto na. Fullness na. Kaya meron tayong 7 days of the week. Kaya meron tayong 7 days of creation. Kasi on the 7th day, God will tabernacle with us. Amen po ba? Yun na yung days of God will come and tabernacle with us. Sabi dito, Leviticus 23:39, so, beginning with the 15th day of the 7th month, after you have gathered the crops of the land, celebrate the festival of the Lord for 7 days. The first day is the day of Sabbath, and that is the rest. And the 8th day also is the day of Sabbath, rest. So 7, from the rest to rest. Tama po? So, sabi natin Sabado. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mag-e-end pa rin siya ng Sabado ulit. On the 8th day. Now, it was the time that the fruit of the land or the harvest was gathered in. It is Pentecost in its fullness. Buong 7 araw na yon. It was the time na ilalagay na lahat ng mga na-harvest. The harvest that the early church reaped was wonderful. Ang ganda nun. Wonderful yon, but it was only a foretaste of what was to come. This generation will see the fullness. Lahat ng nakita natin in the past, for taste lang yon. But the Lord reserved, inireserved ng Lord sa atin yung pinaka-fullness ng harvest. Kaya naniniwala ako, kaya yung cloud of many witness ngayon, they are excited. Ano ang gagawin ng church today? Para maranasan itong fullness na ito ng kanyang harvest. Sabi sa Exodus chapter 23:15-16, celebrate the festival of unleavened bread for 7 days. Eat bread made without yeast, as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Aviv. For in the month you came out of Egypt. Tingnan niyo po ito. No one is to appear before me empty-handed. Walang lalapit, appear, or lalapit sa akin ng walang dala. Ang Lord naghahanap ng dala-dala, ng harvest. Hindi pwedeng lalapit tayo sa Lord, wala tayong dala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan may dala ka. Celebrate the festival of harvest with the first fruit. And that is the Passover. Yun yung first fruit natin, the Passover of the crops you sow in your field. Celebrate the festival of the ingathering at the end of the year. So meron tayong celebration sa first fruit. Meron din tayong celebration sa end of the year. And that is the tabernacle. When you gather in your crops from the field. Amen. Every wonderful things that God did in the past was just a foretaste of more greater things that God will do today. Mas matindi ang gagawin ng Lord ngayon. Kaya natin pag-aaralan yung mga bagay in the past kasi gusto ng Lord na
More. Dapat ang heart mo sumasabay dun sa more. More, Lord, more. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But, as it is written, eye has not seen, nor ear heard. Hindi pa nakikita ng mata mo itong gagawin ng Lord in this generation. Hindi pa naririnig ng tenga mo. Nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Di pa nakikita ng mata. Di pa naririnig ng tenga. Hindi pa nakukonceive ng mind. Nung inaaral ko, Lord, anong itsura nun? Huwag mo nang isipin kasi di pa nakukonceive ng mind. Anong itsura nun, Lord? Alam nyo kasi po ako, ang hirap po kasi talaga, di ba, alam naman po natin ito na mahirap, ayoko na lang. Sige, ako na lang. Ayoko na kayong idamay, ako na lang. Ang dali lang kasi sabihin that you walk by faith. Tama po ba? Pero ang totoo, ako, minsan, nadadala ako nung, Lord, paano? Gusto kong malaman paano, Lord. Kasi ang hirap, paano mangyayari itong multitudes na ito? Paano ito? Paano namin ito makikater, Lord? How, Lord? How? Sabi doon ng Lord, for those who love Him. Talks about love. Sino po ang nagmamahal sa Lord dito? Katanungin mo yung katabi mo, kapatid, mahal mo ba ang Lord? Tanong ka ng tanong sa Lord, Lord, gaano mo ako kamahal? Pwede bang ibalik ng Lord yung tanong sa'yo? Ikaw, gaano mo ako kamahal? Sabi ng Lord. Ang kanta kanina, I wanna know your heart. I wanna know your heart. Mga kapatid, if we are expecting this Feast of Tabernacle, these last days, wherein God will sweep the people from the world to the kingdom of God, as the church who received the anointing of Issachar. Sino yung church na ito? Tayo po yun. Jugs, Go, QC, and Zebulun. What do we need to do? Tama ba yung English ko? What do we need to do? Ano ang gagawin po natin? Yesterday, nagkaroon po ako ng pagkakataon na sabi ko nga, wow, maitanong ko nga ito sa QC. Gaano kalakas ang ng bombero? Bombero ba yan? Lord, kung meron man pong nasusunog ngayon, Lord, in Jesus' name, Lord, wala pong mapapahamak, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Mahapula po ang apoy. In Jesus' name. Hallelujah. Balik po tayo rito. May tanong doon na sobrang ayaw na ng mga taga-Bulacan marinig. Kasi nasa na po kami, nasa SOH na po kami, lesson, anong lesson yun, mahal? 17, last na actually. Forming, harvest team. Sabi ko, gagraduate na kayo, thank you po Lord, yung mga taga-Bulacan sa SOH. Paglabas ng lesson, unang-unang tanong doon ng Lord. Pagka lumapit daw tayo sa Lord, one day, pagka nasa harapan na tayo ng Lord, the Lord will ask us in 2 questions. 2 question ang tatanungin sa atin ng Lord. Number 1, do you love me? Ang bilis-bilis sumagot ng mga taga-Bulacan, yes, Lord, I love you, Lord. May pangalawang kasunod na tanongan, Lord. I believe, alam nyo na po ito dahil mga nakapag-SOH ng marami sa inyo. Ang pangalawang tanong ng Lord doon, nakapag-disciple ka ba? That's the second question. Bakit yun yung kasunod na tanong dun sa tanong na, do you love me? Amen. So, mga kapatid, mamaya babalikan natin yung tanong na yun. Kasi ako naniniwala ako
the Lord will somehow ask us this question, anak, gaano mo ako kamahal? Hindi para i-confirm ng Lord. Kasi alam na ng Lord na mahal mo siya. Yes, alam na ng Lord yun. Alam na ng Lord kung gaano mo siya kamahal. Pero tinatanong ito sa atin ng Lord kasi gusto ng Lord na malaman mo kung ano laman ng puso niya. Hindi para malaman ng Lord ang laman ng puso mo, kundi para malaman mo kung ano laman ng puso niya. Kaya tinatanong niya, gaano mo ako kamahal? Do you love me? Mamaya, dadaanan po natin yan kay Pedro. Pero, nung tinatanong ko, Lord, ano po ang gagawin namin para dito sa maraming harvest na ito? Ito po sinagot sa akin ng Lord. Expansion. Hindi po para ito sa akin lang. Para po ito sa Jugs Go QC. The Lord wants Jugs Go QC na mag-expand. Kasi merong matinding bulto-bultong heart. Paano, mga kapatid, bigyan ko kayo ng sample. Paano kapag may dumating na 3,000 sa church? Kahapon lang may pumunta sa amin, wala naman nag-invite. Isa lang naman yon. Sabi ko, sino po nag-invite sa inyo? Nagtanong kasi ako dun sa baba. Thank you po Lord, meron na kaming karatula. Karatula, signage. May nagtanong kasi sa akin, nagtanong kasi ako sa baba kung saan yung may church. Kakalaya niya lang nung nung Thursday sa Kulungan. Naghahanap siya ng church. At naituro ang church natin sa Bulacan. Thank you po, Lord. Mga kapatid, hindi lang isang idadali ng Lord sa church. The Lord will bring multitude, sabi ni Pastora Cynthia. Kaya sabi ng Lord, expansion. Expand. Expand your territory. Expand your capacity. Kaya yun yung lumabas sa isip ko. Rubber band. Lord, rubber band. Anong kayang gawin ng rubber band? Alam niyo ang rubber band, it has the ability to be stretched without breaking. At yun ang nakikita ng Lord na ability at kakayanan ng Jugs Go QC. That we can be stretched without breaking. Kasi marami ang ini-stretch, nagbe-break. Tama po ba? Sa tanong yung mga katabi mo, pwede ka bang i-stretch without breaking? Dapat you are stretchable pero dapat hindi ka napuputol. Hindi ka nabe-break. Yan ang kakayanan ng rubber band. Amen. Now, the Lord wants to stretch our capacity to be able for us to handle this great harvest the Lord is about to pour out. Jugs Go QC. Gusto po ng Lord na i-stretch natin yung capacity natin. Gaano karami yung kayang i-handle ng QC? Naniniwala ko hindi lang 100. Hindi lang 200. Inilalabas ito ng Lord sa atin kasi gusto ng Lord that we can go for more. We move for more. How is the capacity of church? Ayan. Kamusta daw po ang capacity ng church ng Jugs Go QC? Maluwag pa. Thank you po, Lord. Kung maluwag pa, ibig sabihin, there is room for more. There is room for more. Two areas where God wants to stretch out from the church, sa ating church. Number 1, physical capacity. Ayan, punta na po tayo dun sa kwento ni John. Sa John chapter 2, 21 verse 4 to 11, this is the last chapter of John. At doon, Jesus was standing on the beach. Ito po ang background po ng story na to. Sila Pedro nangisda. Bakit sila nangisda? Bumalik sila sa pangingisda kasi they thought Jesus is dead. Okay? Hindi pa nakakarating sa kanila yung balita na, uy, buhay na si Lord.
So, Jesus, as nagpunta sila Pedro dun sa beach kasama ng ibang mga disciple at nangisda sila. Now, nandun si Lord and He called out, "Fellow," sabi ni Lord, have you caught any fish? Nakahuli ba kayo ng isda? Ang sagot ng mga disciple, "No." They replied. Then He said, "Throw out your net on the right hand side of the boat, and you'll get some." Ito pong story na ito ay medyo familiar na ito sa mga disciple kasi ginawa na to ng Lord sa kanila. Kala Pedro, nung first time silang tinawag. Ama po ba? So they did. Sumunod sila dun sa, di pa nila kilala yung kausap nilang mama na nandun sa may dalampasigan. Pero sumunod sila. Tinapon nila yung net dun sa may right side of the boat. And, ayan, so they did and they couldn't haul in the net because there were so many fish in it. Then the disciple Jesus loved said to Peter, "It's the Lord." Sino kaya nagsabing it's the Lord? It's John. Kasi the disciples that Jesus loved. Ang tinutukoy po dyan ay si John the Beloved. Sabi ni John the Beloved kay Pedro, si Lord Jun. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped for work, jumped into the water, and headed to shore. Verse 8. The others stayed with the boat and, wait lang, 17 minutes na lang pala ako. Paano ako bigla sa oras? The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards from shore. When they got there, they found the breakfast waiting for them. Fish cooking over the charcoal fire. So nag-ihaw sila. Nag-ihaw pala si Lord. Nag-prepare si Lord ng inihaw. And some bread. "Bring some of the fish you've just caught," Jesus said. So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. So ang net nandun pa sa dagat. There were, ilan daw po? 153 large fish, and yet the net hadn't torn. Ang daming laman na malalaking isda, pero hindi na-break ang net. Yan ang gusto ng Lord na mangyari sa church. The net that can handle big fish, many fish, pero hindi mabibreak. Amen po. The 153 large fish, hindi pa po doon included ang mga normal size na fish. Tama po? So gaano karami yung laman ng net? Ang dami po nun. But it turned out that the net didn't even turn apart. Kaya sabi ko, rubber band, capacity to be stretched, pero hindi na be-break. What is the implication of this to us? The net is supernaturally strong. Bakit hindi na-break yung net? Is it possible? Supernatural po yun. Sobrang tibay nung net para hindi ma-break yung net na kayang mag-handle ng malalaking isda. 153. Imagine. Yan po yung net. Tsura ng net ng yung pang-cast. Now, sabi ko, Lord, nawala. Akala ko pag 15 minutes, namamatay. Sabihin, kailangan mo ng bilisan. So yung net na yan, nung tinitingnan ko po siya, sabi ko, Lord, ano po ang ibig sabihin ng net na ito? Alam niyo po, the Lord speaks to me that this net is the unity of the team. Tingnan niyo po yung net, balikan po natin. Ay, wala pala siyang balik. Amin ba? Ano nakikita niyo sa net? Dugtong. Di po, kaya po yan. Dugtong. Sa Bulacan po, pag nagja-Jugs Go Connection po kami, isang square. Kasi kukunti pa lang naman po kami. Tayo dito, pag ganun, di ba? Sa amin po, isang square, paikot po kaming ganun. So bakit dugtong? It's because it speaks about team, unity. Ang church po natin ay isang team, kailangan may unity. The team serves as the net of the church.
Di ko nalagyan ng ano, ng tawag animation. From the soul winner. Sino po yung mga nagwiwin ng soul dito? Yung mga nagdadala ng tao every Sunday. Tama po? Yung nagdadala, yung nag-i-invite ng soul sa church. The people who bring pre-converts to church. Bakit pre-converts? Kasi kaya sila dinala para ma-convert. Hindi tayo papayag na paglalabas sila, hindi pa rin sila nakakakilala sa Panginoon. The consolidator, hindi lang po si soul winner. Kasama po si consolidator. Anong ginagawa ni consolidator? The person in charge to the needs of the invites during her stay in the church. Habang nandito si invite. So, sisiguraduhin ng consolidator na yung lahat ng needs nun, mabigay. Amen. Until she went home. At hindi lang po doon nagtatapos. Pag uwi niya, the consolidator needs to follow up. Kaya nga, consolidate. Kasama po yun sa team. The praise and worship team. Wala na po tayong maano doon kasi ang praise and worship, grabe. Pang winning event ang ating praise and worship. Amen. Thank you po, Lord. Yung tipong pagpupunta dito talaga mabibless doon sa praise and worship. Kasama yung preaching. Kailangan ng preaching pang soul winning. And the building itself, and etc. Lahat ng physical. Kamusta ang capacity physically? Pag sinabi ng Lord na, Jugs, go QC, I will send 3,000 new souls in your church. Ma-handle po kaya yon? Talks about capacity. Kaya na po ba ng capacity namin yun, Lord? Marami po kaya ang magko-consolidate? Pagdating ba ng, halimbawa sabihin natin, 50 na lang, 50 katao, makakausap kaya yung 50 katao? Kaya mga kapatid, love. Love. Kasi, napupunta na ako dun sa dulo eh. Kasi ang soul winning is impossible without love. Pag nagpuntahan ng mga taong ito dito sa church, you need to isasantabi mo yung sarili mo. Kasi kailangan mong abutin yung mga taong yun. Kakausapin mo sila kahit anong itsura nila, kahit anong status nila. Mayaman man sila o hindi. Kasi yung laman ng net, may 153 na large fish. Meron ding mga hindi. Large. Normal. Dapat lahat yun kaya mong abutin. Amen. Kamusta ang capacity natin? Pangalawa, bibilisan ko na po spiritual capacity, sa dulo na lang tayo mag-ano. Psalm 126 verse 4 to 6. I just get this verse dun sa SOH kahapon. Restore out fortunes, Lord, as streams of renewed, dito na nga lang ako magbabasa. Layo. Restore our fortunes, Lord, as streams renewed the desert. Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with harvest. Ano yung nagpa-plant ng tears? Yung mga nagpe-pray. Dalawa lagi yan. At ang naaalala ko lagi dyan, tama po yun, intercessor. Pero ang intercessor, hindi lang po ito trabaho ng intercessor, yung harvest. Trabaho rin po ito nung nagdala ng harvest sa church. Because yung nagdala, kailangan responsible din siya dun sa kaluluwang yun para ipanalangin yun. Alagaan sa panalangin hanggang sa yung taong yun ay totally makapasok sa church. Alam niyo po, kahapon, pinag-aaralan kasi namin ito kahapon, kaya very fresh pa. Masasabi daw, dun sa SOH natin na lesson na, masasabi na ang tao ay fruit na. Kasi malamang tayong inisip natin, pag nadala ko sa church, fruit na yon. Hindi pa po. Masasabi na yung taong yun ay fruit na. Considered na siya as fruit kapag yung taong yun ay nabaptize na. According to the SOH book. And I agree with that. Ibig sabihin, simula nung dinala mo siya, wag mo siyang titigilan.
Huwag mo siyang tatantanan. Serbisyong totoo lang. Joke lang. Serbisyong totoo lang. Kasi bakit? Yun ang mandato sa iyo ng Panginoon. Go and make disciple. Hanggang sa siya ay madala doon sa baptism. Pag nadala sa baptism, thank you po, Lord. Nagbunga ang iyong panalangin. Kaya ito, katakot-takot na tears ang itatanim mo sa tao. Amen. Sabi ko, kasi ako po ay talagang, gusto ko po talagang nag-win ang soul. Glory to God. Nilalagay ito ng Lord sa heart ko. And every time may nakakausap po akong tao, I make it a point. Kahit di ko kakilala, madalas sa school namin, Lord, bigyan niyo pa po ako ng oras. Patigilin niyo po yung oras, Lord. kahit hindi po kahit hindi ko po kakilala yung taong yon. Kasi, syempre, teacher ka. So malamang may mga estudyante nakakilala sa'yo, ikaw di mo sila kilala. Kasi di mo naman estudyante, malamang from other section. So, every time na may nakakasalubong ako, di ko naman to estudyante. Pero bakit binabati ako, giningitian ako? Hello, sir. Ang lagi kong sagot, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kasi di ko kilala di ko naman sabi pangalan. So, doon ka na lang anuhin. Pero, mamarkahan ko yung mukha ng taong yun. Mamarkahan kita. Sino ka ba? Bakit kaya ako binabati nito? And then, pagka tatlong bati niyan sa akin, ako sabi, anong section mo yan? Sinong advisor mo? Ano yung mo? Nagtuturo ba ako sa inyo? Hindi. So, magbibuild ako ng relationship until madadala na. Kaya may mga taong nag-church sa amin na hindi ko estudyante. They are from grade 9. And sabi ko sa mga kabataan namin, kaya pala pastor, sinasama mo kami sa Bible study. Sabi ko, yes. Kasi ang totoo, aminado po ako. Maaring okay ako dun sa pag-i-invite, okay ako dun sa pag-cell group o Bible study weekly, pero sa totoo lang, sa prayer, amin po ako, hindi ko po talaga naipag-pray ng maayos. I am not consistent with prayer dun sa mga taong yun. Kaya every time na mayroong akong dinadala sa church na nawawala, hindi ko masabi sa Lord, Lord, ginawa ko naman lahat. Ang kapal ng mukha ko para sabihin ko yun. Kasi ang totoo, hindi ko nagawa lahat. I can do more. Kaya ko pang gumawa ng more than that. Lalo na sa prayer, sa pag-iyak sa taong yun. At aminado ako, kulang ako doon. Kaya ang ginawa ko, Len, Milo, samahan niyo ako sa Bible study. Kasi ang dami nila magkakasama sila, lalaki, babae. Grade 9 and grade 10. Sabi, bakit niyo po kami sinasama, Pastor? Para may burden din kayo to pray for them. Kapag nakakaligtaan kong ipanalangin itong mga taong to, alam ko may nananalangin para sa kanila. Bakit? Personally na-attach na sila sa kanila Amen. Sige, baka lumayo pa tayo at humaba. The Lord wants to increase the capacity of our heart to love. More than physical capacity. Kasi physical, madaling i-increase ang capacity. Physical, spiritual. Tingin nyo. Physical or spiritual? Sa physical, kung hindi tayo kasya dito, pwedeng mag-rent ng ng bigger place. Tama po ba, Pastor? Kung yun ang nililid ng Lord para makapag-cater ng multitudes. Financial, kayang-kaya ng Lord dyan. Sa Fisher Mall nga po, po kayo, no? Fisher Mall po ba yun? Pero ang spiritual, the capacity of your heart to love. Ini-stretch ng Lord yung puso mo para maraming tao ang pwedeng ipasok dyan. Maraming tao kang pwedeng ipanalangin. Nagigets nyo po? Hindi lang isa. Kasi ang mandato sa atin ng Lord dito sa last days, multitude. Dapat yung capacity mo ng heart mo to love the unlovable, to love the people, to love the harvest, stretch. Amen. Planting in tears means praying for a person to bring him or her to Christ. Nagtatanim ka ng luha dun sa taong yun. Nagtatanim ka ng luha sa grupo ng taong yun. This is the basic
and fundamental way of preserving the harvest. Ang harvest natin, pumunta lang dito. Pagdating dito, ano na nangyari? The problem of many churches, sabi, meron daw exit door. Kasi nai-invite, lumalabas sa likod. The problem is, yung pag-preserve. Paano tayo nagpe-preserve ng tao sa church? Ang fundamental and basic, prayer. Kapag pumasok yung first timer natin dito sa Jugs Go QC, ay papanalangin ba ng matindi? Nababantayan ba ng panalangin? Gabi-gabi, araw-araw, hanggang sa sila ay mabautismon sa tubig. Kasama ng prayer, syempre, yung pagko-consolidate dun sa mga taong yun. Now, God's heartbeat. Tapos na po ako. Last verse na ito. John chapter 21, verse 15 to 17. So when they had eaten breakfast, after na ito nung nakakain na sila ng breakfast, kinausap ni Lord si Pedro ng solo. Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again, second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Ulit-ulit ka, Lord, 3 beses na. Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Now, before we end, I want to focus in these 3 response of the Lord. Ang unang sagot ng Lord, feed my lambs. Pangalawa, tend my sheep or take care of my sheep. Pangatlo, feed my sheep. Kapatid, paano natin mapapreserve ang harvest? Pag sinabi ng Lord na, go and make disciple, bakit pala dalawa yung tanong ng Lord na, do you love me? Mga kapatid, sino nagmamahal sa Lord? Pangalawang tanong ng Lord, how's your disciple? Kamusta disciple natin? Alam niyo kung bakit? Yung loving me or loving the Lord is the great command. Tama po ba? Matthew 22 verse 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. That is the first and the great commands. The second was like it, love your neighbor as you love yourself. Yung pangalawang tanong ng Lord, para naman yun sa Great Commission. Kamusta disciple? Kaya nagtatanong ang Lord ng disciple. Remember, sabi ng Leviticus or Exodus ba yun sa verse natin kanina, don't appear to me empty-handed. Because the Lord wants fruit. The Lord demands fruit. So, ito yung sikreto. Ayun na, tumunog na siya. Tapos na po ako. Feed my lambs. Meaning ng feeding my lambs, ano ba yung lambs, mga kapatid? Baby. Baby sheep. Baby tupa. Ayan. So meaning to say, it is a first timer. An invite. Tama po? A pre-convert. Na nakakilala sa Panginoon na convert. So now he is a baby. Pero hindi doon nagtatapos ang trabaho nung nag-invite, ng church, nung nag-consolidate. Kasi pagkatapos mong i-feed yan, ma-born again yan, you have to take care of my sheep. So, nakikita nyo may progression from feeding the lamb to
taking care of the sheep. Ibig sabihin, mula sa lamb, siya ay lumago, nag-mature, naging sheep siya. At ang pangatlo, feed my sheep. Tuloy-tuloy. Pag nag-mature na, tuloy-tuloy mo pa rin pakainin. Yan ay trabaho ng team. Yan ay trabaho ng net ng church. Mula sa umpisa hanggang sa siya ay maging miyembro ng church. Hanggang sa siya ay mabautismuhan. Ibig sabihin mga kapatid, ang trabaho natin hindi lang mag-invite. Ang trabaho natin, i-take care, alagaan. Kapag nakitaan ka ng Lord ng ganito, sabi ng Lord, ready na ang jugs ko, QC. Magpapadala na ako. The Lord will send more harvest to us. Ang tinitingnan ng Lord yung capacity. Capacity ng heart, capacity ng church. I hope may nakuha po tayo mga kapatid. Now, balikan natin yung tanong ko kanina. Bakit tinatanong ng Lord yung, do you love me? Kasi, the Lord doesn't want to confirm gaano mo siya kamahal. Kasi, alam ng Lord yung puso mo eh. Ang totoo, mas alam pa ng Lord yung puso mo kaysa sa laman ng, kaysa sa'yo, sa sarili mo. Pero kaya tinatanong ng Lord, ikaw, gaano mo ako kamahal? Kasi gusto ng Lord ipakita sa'yo kung ano yung laman ng puso niya. Yung heartbeat niya. At alam niyo po ba, kanina lang to inaano sa akin ng Lord, ano ba yung love language ng Lord? Marami tayong love language. Tama po? Halimbawa, sa amin dalawa ni Sheila, dinidiscover yung love language. Some of us, gusto, nireregaluhan. Some of us, gusto, sinasabihan ng, ay, ang pogi mo naman. Yes. Ang ganda mo, ang pogi mo, ang ganda ng suot mo ngayon. Ay, ganun. Doon tayo na ano ng love, tama ba? Doon natin na ano, ay, mahal ako. Tama? Si Lord din, meron din siyang love language. At ang love language ng Lord, alam niyo kung ano? Lost. Magdala ng lost. Hey, if you love me, sabi ng Lord, obey my commands. And the commands is to go and make disciple. Mga kapatid, it's about time na tayo po ay magpa-stretch sa Lord. It's about time na tayo po ay kailangang tanongin natin, Lord, yung capacity ko to handle, to tend, to take care, gaano na po ba kalaki? Kasi, ang gusto ng Lord, pag sinend out niya, yung harvest na ito sa atin, ayaw ng Lord na masayang ang harvest. Ask yourself today, mga kapatid, gaano nakalaki yung pag-ibig mo para sa iba? Are you still in the position of, Lord, gaano mo ako kamahal? Lord, mahalin niyo po ako. Given na yun. Pinakita na ng Lord yun. The Lord wants us to bring into another level of possession. Yung, Lord, gusto ko pong bigyan po akong pagmamahal para sa iba. Ako naman po, Lord, gusto ko pong i-extend yung love mo para sa iba. Kasi naranasan mo na yung pag-ibig ng Diyos eh. Amen. It's time, it's high time na yung iba naman ang makaranas. Huwag nating sarilinin yung salvation. Huwag nating sarilinin yung kaligtasan. Bukan natin yung bibig natin. It's time for harvest. It's time for harvest. Hallelujah. Can we all close our eyes? At sige po, tayo po tayong lahat as we pray. Kanina, iyak ako ng iyak habang nag-worship. Kasi sa totoo lang,
Nagpipray ako sa Lord, Lord, natatakot po kasi ako, may fear ako na kung paano ito inirelease sa akin ng Lord na i-release sa QC, matatanggap po kaya ito ng QC? Yung umalis na tayo sa comfort zone natin, yung it's time for us to, alam mo yun, i-stretch natin yung capacity natin para dun sa mga bago. Not our own self naman, ibang tao naman. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. I-confirm mo po na itong word na ito ay, ito talaga yung word mo para sa akin. At habang kumakanta kanina, Lord, I wanna know your heart. That's the exact word that I want to hear from the Lord kanina. Sabi ng Lord, ang dami ko nang pinatunayan sa iyo, anak. Pag-ibig, di kita iniwan. Ang gusto ko naman, anak, yung iba, yung lost. Kapatid, wag kayong wag po tayong magselos na, 99 iniwan kami para dun sa isang tupa na nawala. Kasi ang totoo, mahal ka ng Lord, nandun ka na eh. You are already inside the family. Pero kasi ang Lord, hindi pa tapos ang time. Marami pang nawawala. Marami pang nangangailangan. Kapatid, naririnig mo ba ang heartbeat ng Lord ngayon? Na ang heartbeat ng Lord ngayon, nandun sa labas. Gusto ng Lord na makapasok sila. Gusto ng Lord na makater sila. Are you available? Are we available for those people outside? It requires a love of the Father. Nag-aaral ni Sister Grace kanina, yung unconditional love. Ang hirap nun. Ang hirap nun i-embody sa atin kasi, mamahalin ko yung hindi ko kaano-ano. Pero sa totoo lang, yun ang tanging paraan para makapagdala ng tao sa church. Kasi pagkatapos mo siyang dalhin dito, paupuin, is-serve, pag uwi niyan, hindi natapos dun yung ano mo eh. Hindi natapos dun yung trabaho mo eh. Kasi pag tinapos mo yung trabaho mo dun, wala. Hindi mo na-fulfill kung anong gusto ng Lord para dun sa taong yun. Kailangan mo siyang alagaan. Matrabaho po talaga ito. Pero pag nakuha na natin ito, sabihin ng Lord, ready na tayo. And the Lord will send the harvest to us. He will send the harvest. Ang Lord ang bahala sa harvest eh. Ang kailangan ng Lord, workers. A worker who is like a rubber band who can, mag-hold ng madami, pero hindi na-break. A worker na handang magpabasag. A worker na handang makinig dun sa heartbeat ng Lord. A worker na naiintindihan yung laman ng puso ng Lord. Kung ikaw yun, kapatid, just close your eyes. Lord, the anointing has been released to us, Lord. Alam ko, naiintindihan po ako na mga kapatid ko, dito po sa Jugs Go QC, because you have released to them the anointing of Issachar. Alam kong nauunawaan nila na ito na yung time of great harvest. The Feast of the Tabernacle is approaching to us, Lord. Kaya Lord, kung meron man pong bagay, Lord, na kailangan naming iposisyon na ng sarili namin, Lord. Pinuposisyon po namin ang sarili namin, Lord God, doon sa preparation. Stretch us, Lord. Stretch us, Lord. Stretch mo po kami, Lord God, sa pinakadulo na capacity na kaya namin, Panginoon. Ang totoo, kaya namin nagiging kaya, Lord, kasi nandun ka. Kasi kung kami lang, di namin talaga kaya. So, Lord, anoint your people. I pray and declare, dito po sa Jugs Go QC, Lord God, that you will anoint these people, Panginoon, Lord God, to receive the anointing, Lord God, of catering, Panginoon, Lord God, a great harvest, Lord God, of these last days, Panginoon.
a harvest, Panginoon Lord God, na hindi pa po namin naririnig, hindi pa po namin nakikita, hindi po namin nakukonceive ng mind namin, Lord. Allow us, Lord, to have this capacity, Lord God, to tend, to take care. Itong harvest na to, Panginoon, ayaw po naming maging left behind, Panginoon. Gusto naming makasama. Ang totoo, Lord, si Issachar at si Zebulun, Panginoon, they are the frontliners before Judah. Yung QC po, Lord God, if-front mo po dito po sa great harvest na to. Salamat po, Lord. Lord, there's one thing that I want from you, Lord, to release to us today, Lord God. Increase our capacity to love, Lord. Increase our capacity to love. Mangyayari lang yun, Lord, kung makikita namin, Lord God, kung gaano katindi yung pag-ibig mo at sakripisyo na ginawa mo sa amin. At yun po yung babaunin namin para sa iba. Salamat po, Lord. Ikaw po ang ma-display sa gagawin namin, Lord God. Nameless, Lord. Faceless, Lord God. Gagawa kami, Lord God. This generation, Lord God, para lang po sa inyo, Panginoon. Gagawa kami para sa inyo, for your glory, for your kingdom. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Diyos. Ikaw po ang mataas. Simula ngayon, Lord God, sa mga susunod na araw na tatrabahuin namin, Lord God. Ikaw po ang mag-glorify. Ikaw po ang makita. Ikaw po ang mataas, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Lord.